Nagsalita si Senator Ay Marcos tungkol sa kanyang relasyon kay Pangulong Marcos Jr. at sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Ipinahayag niyang walang problema kahit na hindi siya nabanggit sa isang rally. Sa kanyang pagdinig ukol sa aresto ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni Senator Ay Marcos na hindi niya inaasahan ang mga revelations na lumabas. Tila nagdulot ito ng higit pang interes mula sa mga tagapagmasid. Samantala, nagplano ang Department of Justice na umapela sa desisyon ng korte kaugnay ng extradition ng isang dating kongresista. Ayon sa EJ, ang desisyon ay hindi katanggap-tanggap at nagbigay sila ng mga makabuluhang dahilan. Sa kabila ng mga issue, nahuli ang mga individual mula sa isang pogo company sa Pampanga matapos ang isang matagumpay na raid noong nakaraang taon. Kanilang pinasok ang bansa sa pamamagitan ng tawi-tawi na nagdulot ng mga katanungan sa mga otoridad. Ayon sa Department of Agriculture, bumaba ang mga kaso ng African swine fever sa bansa. Sa ngayon, nakatuon ang ahensya sa mga natitirang kaso sa Rehiyon 7, lalo na sa Bohol. Hindi nagpatinag ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at nagdaos sila ng rally sa Baguio City. Layunin nilang ipahayag ang kanilang suporta at hilingin ang pagbabalik ni Duterte sa bansa. Isang halimbawa na maling impormasyon ay lumitaw sa anyo ng i-generated video na nagpakita kay Peter Dutton, ang leader ng oposisyon, na nagsasalita sa Mandarin. Ang video ay nagbigay diin sa masamang intensyon laban sa mga Chinese Australians. Ayon sa isang pag-aral mula sa Recapture Project, lumabas ang malawak na paglaganap ng misinformation mula Nobyembre hanggang Pebrero. Mahirap matukoy ang pinagmulan ng mga post na ito dulot ng dami ng likes at shares. Inanunsyo ng Australian Electoral Commission na sila ay aware sa pagkalat ng maling impormasyon sa Red Note. Sila ay nagmamatyag at handang gumawa ng kinakailangang aksyon upang protektahan ang mga mamamayan. Sa Pilipinas, ang Philippine Consulate sa Toronto ay nangangailangan ng mga tao para sa overseas voting sa 2025 national elections. Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Dalong. Stall. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na matiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Duterte! Thank you. Duterte! Duterte! Salamat po. Duterte! Ay, sabi ko natin, mahal po namin siya. Mga karating yan. Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. Sir, papicture ako. Yes, ma'am. Tinanong ko sila Si JC. kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya, 9 hours daw. At 9 hours din daw siya bumiyahe pauwi. So, ganyan. Salamat, sir. Kita ninyo Salamat, na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo
may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na maglalaba na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, ano pa ba, pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Ay, si Sir Robin na lang. Sir Robin, ikaw humawak. Magaling ka mag-picture. Opo. Magaling ka mag-picture eh. Naikwento ko na ito Ang liit ng kamay namin, sir. pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte Thank you so doon much. sa loob Hello po. ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya sinasin yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa ating na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yung paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses